Ating ipagpatuloy ang kwento ni Mr. Okra at Aling Sabatera. Nagdesisyon si Marisa na ipagpatuloy nila Tim ang kanilang pagpapanggap. Napagkasunduhan ng mga magkakaibigan na sumakay sa iisang sasakyan sina Tim and Marisa. On the way na sila sa venue. At magkakasama sina Tim, Marisa, Sam and Joseph. So, kapag nagtanong si Dave o kahit sino pa, dapat pareho kayo ng sagot. Bilin ni Sam. Oo, sabay na sagot ng dalawa. Mabuti at nagkakaintindihan tayo, umpisahan na natin, ang sabi ni Joseph. Okay, alam nyo naman ang birthday ng isa't isa, address, at family details. Doon na tayo sa magjowa details naman. Kailan ang monthsary nyo? Tanong ni Joseph. Birthday ko, sagot ni Tim. Birthday ko na lang, ang giit ni Marisa. Hay nako, ako na ang sasagot para siguradong alam nyo. Valentine's Day na lang February 14, ang sabi ni Joseph. Next question, saan mo siya sinagot? Sunod na tanong ni Joseph. Sa Tagaytay, sagot ni Marisa, samantalang si Tim ang sagot BGC. Napailing na lamang si Joseph. Ako na magsasabi para mas madali niyong matandaan, sa restaurant ni Vanessa, sa Tagaytay. Ang sagot ni Joseph. Umuo naman ang dalawa. Ano ang tawagan nyo? Tanong ni Joseph. Baby, sagot ni Tim. Hay ano ba yan? Gusto ko sweetheart, pang-aasar ni Marisa. Ano ba yan ang haba naman? Reklamong sabi ni Tim. Simplehan na lang, mahal, na lang, ang sagot ni Joseph. Okay, ang tanging naisagot nila Tim and Marisa. Next question, kailan ang first kiss? Painosenteng tanong ni Joseph. Samantalang si Sam ay napangiti sa tanong. Bakit may ganyan pang tanong? Ang yamot na sabi ni Tim. Ay, Tim, meron bang magjowa ang hindi nagkikis? Taas kilay na tanong ni Joseph. Oo nga, pero sino ba naman ang magtatanong ng ganyan pa? Sunod na tanong ni Tim. Timmy boy, kaya nga random questions, pinaghahandahan nga lang, paliwanag ni Sam. Kagabi, sagot ni Marisa. Nanlaki naman ang mata ni Tim. Why? Totoo naman, kinis mo ako kagabi, sinamantala mo habang nakaharap sa atin si Dave at nag-enjoy ka pa. Ang sabi ni Marisa. Aling Sabatera, hindi ko yun ginasto, sinenyasan ako ng mag-goodbye kiss sa iyo. At saka parang nagustuhan mo pa nga eh. Pa-cute na sabi ni Tim. Ako ba? Oh, ikaw ang nag-enjoy. Halatang halata ka, ang sabi ni Marisa. Wala akong choice, kasi masakit na ang aking gwapong mukha sa kapipisil mo kahapon, ang sagot ni Tim. Magpapalusot ka pa, ang sabi ni Marisa. Bakit, hindi mo ba nagustuhan? Pang-aasar ni Tim, at bakit ko naman magugustuhan? Hindi ka nga marunong humalik ng maayos, ang taas kilay na sagot ni Marisa. Ganun ba, ang sabihin mo na bitin ka lang sa halik ko, pagmamalaking sabi ni Tim. Kung ikaw lang din naman, mas mabuti pang kahit wag na. Ew, ang ganting sabi ni Marisa. Hep, 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 tama na yan, awat ni Sam sa mga kaibigan. Ang simple lang ng tanong, ginagawa niyong komplikado, ewan ko sa inyo. Ang daing ni Joseph, ako na ang sasagot, February 14 na lang ulit, noong sinagot mo siya, nag-kiss kayo that day. Ang paliwanag ni Joseph, tumango naman ang dalawa. Ano ang first gift nyo sa isa't isa, sis, Josefa, ikaw na lang din kaya magbigay ng sagot, ang pasimpleng sabi ni Sam. Kaya nga ikaw na lang, total halos lahat ng sagot naman namin ay walang napipili, ang masungit na sabi ni Marisa. Natawa naman bigla si Sam sa sinabing iyon ng kaibigan. Napakamot naman ng ulo si Tim. Hahaha, oo na ako na, tinutulungan na nga kayo eh. Pamaktol na sabi ni Joseph. Kinarir mo masyado sis. Ang natatawang sabi ni Sam. Para matapos na tayo, ang suot mong necklace Tim, yan ang gift sa iyo ni Marisa noong sinagot ka niya, total may bracelet ka dyan Marisa, yan naman ang ibinigay ni Tim sa iyo, same day na lahat para di masyadong magulo. Baka magkamali-mali pa, mahirap na. Ang bili ni Joseph. Opo teacher, masusunod po, ang magalang na sagot kunwari ni Tim. Nagpatuloy ang Q&A portion nila. Samantala, nasa iisang sasakyan naman sina Nathan at Martin. Martin, anong niningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Nathan. Alam mo Nathan,
Pagkatapos ng reunion event natin. Maniwala ka sa akin, merong kasalang mangyayari. Tawa ni Martin. Loko ka talaga, alam ko na kung sino yan. Asa ka, ganting sagot ni Nathan. Oo, kaya, magtiwala ka lang din sa sinabi ko, dagdag ni Martin. Ewan ko sa iyo, ang mahalaga wag pumapel si Dave. Sabi ni Nathan. Pagkadating nila sa venue, ay napansin ni Paul na nakatingin sa kanila si Dave. Kaya pa simpleng sumenya si Paul kay Nathan. Nakuha naman agad ni Nathan ang ibig sabihin ng kaibigan. Tim at Marisa, pasimpleng nakatingin dito si Dave. Alam nyo na ang gagawin nyo, ang sabi ni Nathan. Agad namang inakbayan ni Tim si Marisa. Habang si Marisa ay humawak naman sa bewang ni Tim. Gosh, ang daming langgam. OMG. Ganyan nga, ganyan na ganyan dapat ang magjowa. Ang nakakakilig na sabi ni Joseph. Ang ingay mo Josefa, ang nayayamot na sabi ni Sabrina. Whatever sis, ang sagot ni Joseph. Bigla namang lumapit sa grupo nila si Simon. Guys, mag-start na yung mga games, kasali ba kayo sa lahat ng games? Pasimpleng tanong ni Simon. Well, hindi naman lahat, halos lang ang sagot ni Vanessa. Sigurado akong, ikaw Marisa sasalihan mo lahat. Ang nangingiting sabi ni Simon. Sinabi mo pa, ang pang-ayon na sabi ni Sam, di ka pa rin pala nagbabago, mahilig ka pa rin sa mga games, sabi ni Simon. Kahit noon pa naman mahilig na siya sa mga simpleng games, I remember, noong merong event sa company nila Dad, kasali si Marisa sa lahat ng games, walang pinalampas, ang singit at nakangiting sabi naman ni Dave. Speaking of the, ang putol na sabi ni Martin. Ikaw pala Dave, naalala mo pa yun talaga, ang nakangiting sabi ni Marisa. Oo naman, memorable yun, lalo na noong nanalo tayo sa Eating Apple na game, ang pagmamayabang na kwento ni Dave. Sumagot naman agad si Tim. Sinabi mo pa Dave, bilib na bilib talaga ako sa GF ko, ang nakangiting sabi ni Tim habang nakatitig kay Marisa. Dinig ko merong Eating Apple contest later, Marisa, maglaro tayo, sigurado panalo natin, buong kumpiyansang sabi naman ni Dave. Wow, talaga meron. Sasali din ako, ang singit na sabi ni Martin. Oo Martin, meron, nasabi nga sa akin ni Marisa, kaya kasali kami doon, di ba mahal? Ang sabi naman ni Tim. Oo naman mahal ko, sabay hawak sa kamay ni Tim sa balikat ni Marisa. Alam mo Marisa, sali tayo gaya ng dati partners tayo, para siguradong mananalo tayo, di ba hindi naman mahilig si Tim sa mga ganyan? Ang pamimilit na sabi ni Dave. Halatang naiinis na si Paul at Nathan. Habang si Martin naman ay umuusok na ang ilong. Si Sab at Vanessa ay nagpapalitan na lamang ng tingin, si Simon naman ay napakamot ng ulo. Samantalang sina Joseph at Sam ay nakahanda ng sumingit sa usapan. Pero sumagot na si Marisa. Tama ka dyan Dave, walang hilig itong si Tim sa mga laro. As in wala talagang hilig, pero in fairness naman sa aking BF, naghanda talaga siya para makapaglaro kami together. Nag-practice yan, hindi ko na nga rin mabilang kung ilang mansanas na ang naubos niya para lang maghanda, ang sabi ni Marisa, saka pinisil ang pisngi ni Tim. Wala na, napasubo na ang lolo Tim, ang pabulong na sabi ni Paul. Hay anong mansanas kaya yan ang nakakalokang sabi ni Sam, may sinasabi ka ba Sam? Ang tanong ni Simon. Ang sabi ko, ready yang si Tim, ang sagot ni Sam. Oo naman, ready ako, handang-handa ako kahit ano pang laro yan, basta mahal ipapanalo natin ang bawat laro. Ang nakangiting sabi ni Tim sabay kindat kay Marisa. Magsasalita pa sana si Dave, pero narinig na nila ang MC, may nakatoka sa bawat contest. Pero ang mga magbabarkada ay pumili sa Eating Apple contest. Hoy Tim, galingan mo dyan. Huwag mong ipapahiya ang grupo natin. Galingan mo boy, banta naman ni Martin, tumigil ka nga Martin. Mas kinakabahan pa ako sa sinasabi mo, sagot ni Tim. Naku po, basta ang gawin mo, kainin mo lang ng kainin yung mansanas. Ang bilin naman ni Paul. Oo, kasi nga Eating Apple nga, sino maunang makaubos siya panalo. Huwag mong hayaang manalo yung mayabang na yon. Paalala naman ni Nathan, kung ako sa iyo Tim, kagat lang ng kagat sa mansanas, bilin naman ni Joseph.
Dapat magtulungan kayo ni Marisa, ang sabi naman ni Vanessa. 3 mansanas pala uubusin nyo, at nakabitin pa ito. Good luck lovebirds. Galingan nyo, ang sabi naman ni Sam. Bakit ka ba kinakabahan dyan? Ang tanong ni Paul. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Hindi naman ako naglalaro ng ganito. Ang naiiritang sagot ni Tim. Nako naman Timothy John Castro. Ang simple lang ng larong ito. Kakain ka lang ng mansanas ni Marisa, kakain lang kayo ng mansanas ni Marisa, ang nakakalokang paliwanag ni Joseph. Tama si Josefa Tim, uubusin mo lang ang mansanas ni Marisa, uubusin nyo lang 2 ang mansanas, tapos na ang laro ang natatawang sabi ni Sam. Huwag kang ang kabahan dyan. Ang laki ng katawan mo, nagi-gym ka, tapos titiklop ka lang sa eating apple contest. Nako Tim. Walang mahina sa grupo natin. Ang paalala ni Paul, basta sundin mo lang ang sinabi ni Josefa, ang bilin namin, ang dagdag na sabi ni Paul. Nagkakaintindihan ba tayo Tim? Ang tanong ni Nathan. Oo, uubusin ko ang mansanas ni Marisa. Ang walang kamalay-malay na sagot ni Tim. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan at natawa ang mga ito. Nagtaka naman si Tim. Ang sakit na ng tiyan ni Sam sa kakatawa. Samantalang sina Paul at Nathan naman ay halos maluha na sa katatawa. Si Martin naman ay sobrang lakas ng tawa. Pinipigilan naman ni Joseph ang huwag ng matawa. Oh, bakit kayo natatawa dyan? Di ba yun lang naman ang gagawin ng kakain ng mansanas? Ang inosenteng tanong ni Tim sa mga kaibigan. Oo nga kakain ng mansanas, pero Tim, kayong 2 ni Marisa ang kakain at uubos ng mansanas. Okay. Hindi kung anong mansanas dyan ang paliwanag ni Martin. Oo nga, tama naman sinabi ko kakain ng mansanas, at uubusin ang mansanas ni Marisa, anong nakakatawa at mali sa sinabi ko. Ang walang kamuwang-muwang na tanong ni Tim. Malalagot tayo niyan, patay tayo kay Marisa, sabi sa iyo may kasalang magaganap malapit na, ang pabulong na sabi ni Martin kay Nathan, siniko naman ni Nathan si Martin. Bro, yung mansanas 2 kayo ni Marisa ang kakain, kailangang ubusin yung 2 iyon, para manalo kayo. Ang mahinahon na paliwanag ni Paul. Kaya nga ang kukulit nyo, uubusin nga yung mansanas ni Marisa. Ang nakasimangot na sabi ni Tim. Hoy, anong sinasabi mo diyang mansanas? Nako, ikaw talaga lumalabas yang pagka-M mo. Ang nahi-high blood na sabi ni Marisa. Bakit? Tama naman uubusin ang mansanas ang sabi ni Tim, hindi na nito na ituloy ang sasabihin, dahil tinakpan na ni Joseph ang bibig ng kaibigan. Sis, kalma, ang ibig sabihin ni Tim ay, gagawin niya ang lahat para maubos yung mansanas, in case na pagod ka na. At tinuturuan namin ng teknik itong si Tim, alam mo na, first time maglalaro ang paliwanag ni Joseph. Kaya nga Marisa, alam mo naman itong si Tim, hindi maalam sa mga ganyang kasimpleng laro, ang sabi naman ni Martin. O siya sige, basta wag lang niyang ipapatalo yung laro, sabi ni Marisa habang nakairap ito kay Tim. Miss Sabatera, wag kang mag-alala dahil ako ang magpapanalo sa atin. Ang nakangiting sabi ni Tim. Wag puro yabang, wag puro salita. Ang sagot naman ni Marisa. Hindi nagtagal ay narinig na nila ang mamahala ng laro. Tinawag na ang mga kasali, si Dave naman ay sumali pa rin at iba ang kanyang partner. Habang sina Marisa at Tim naman ay nasa pinakahuli pumwesto. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagumpisa na ang laro. Hiyawan, tawanan at palakpakan ang maririnig. Ito pala ay ang larong eating apple with a twist. Dahil imbes na 3 mansanas lang ang uubusin, ito ay magiging 5. Ang iba ay binibilisan ang pagmuya ng mansanas. Ang iba naman ay ang lalaki ng kagat sa mansanas, kaya nahuhulog sa bibig ang mansanas. Agad namang matatanggal ang mga kalahok kapag may nahulog silang mansanas. Ang iba naman ay nabibilaukan na at naibubuga ang kinakaing mansanas. Lahat ay nagmamadali na sa pag-ubos ng mansanas. Hanggang 3 pares ng manlalaro na lamang ang naiwan. Bilisan nyo, ang sigaw na sabi ni Joseph, konting-konti na lang mauubos nyo na, ang sigaw naman ni Nathan. Ubusin nyo na yan, ang sigaw ni Sabrina. Bilisan mo Tim, ubusin mo na yang mansanas. Kapag natalo kayo, lagot ka sa akin.
Ang sigaw na banta ni Martin, nakita naman ni Tim, na malapit nang maubos nila Dave ang mansanas nila. Pagkagat ni Marisa sa mansanas ay naputol ang lubid, kaya ang mansanas ay naiwang kagat-kagat ni Marisa. Sinenyasan ni Marisa si Tim na kainin ang ibang bahagi ng mansanas. Binilisan naman ni Tim ang pagkagat sa mansanas. At nang makita niyang malapit nang maubos nila Dave ang mansanas nila, hindi na nagdalawang isip pa si Tim nang makitang konti na lang at matatapos na sila, kaya agad namang kinain ni Tim ang natitirang mansanas na kagat ni Marisa. Sa pagkagat na yun ni Tim ay sinakop nito ang mga labi ni Marisa. Nanlaki ang mga mata nila Nathan at Paul, si Martin naman ay halos mahulog na sa kinauupuan nito. Napatili naman sina Sab, Vanessa at Sam, si Joseph naman ay napasigaw. Ang sabi ko mansanas ang uubusin, hindi yung bibig ni Marisa. Ang nakakakilig na sabi ni Joseph. Oh my, kaya nga girl, mansanas lang ang sinabi natin, hindi ang bibig ni Marisa. Ang natatawang sabi ni Sam. May nanalo na mga besties, ang nakakakilig na sabi ni Sabrina. Galing ng manok natin akalain mo yun, halimaw kumain ng mansanas. Ang natatawang sabi naman ni Martin. Uwian na mga besh. Hahaha natatawang sabi naman ni Vanessa. Paano ba yan? Sino kaya ang nanalo? At ano ang magiging reaksyon ni Marisa? Alamin natin sa susunod. Hanggang sa muli.